Magandang araw po sa ating mga mahal na listeners. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta. Para sa araw na to, isang kwentong puno ng kilig, asaran at tago sa pusong emosyon ang ating sisimulan. Maupo ng maayos, magtimpla ng inyong paboritong inumin at sabay-sabay nating lakbayan ang kwentong to. Sa mundo ng matataas na gusali, mamahaling sasakyan at mga kasuotang milyon-milyon ng halaga, may dalawang taong naglalakad sa magkaibang landas, ngunit parehong nakatali sa kani-kanilang ginuntuang kulungan. Si Damian Alexander Montefalco ang uri ng lalaking tinitingala ng lahat. Siya ang solong tagapagmana ng isa sa pinakamalaking pampinansyal na imperyo sa buong Asya. Gwapo, matangkad, at may mga matang tila kayang basahin ng iyong kaibuturan sa isang tingin lamang. Ngunit sa kabila ng perpektong mukha at nag-uumapaw na kayamanan, si Damian ay kilala sa isang bagay, ang kanyang malamig na puso. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang kahinaan lamang ng tao, isang negosyong walang kasiguraduhan ng balik sa puhunan, isang ilusyong nilikha para sa mga taong mahihina ang isip. Sa kabilang dako, naroon si Serafina Isabel Valderrama, isang modernong prinsesa na may sariling paninindigan at taglay ang ganda na kayang magpatigil sa ikot ng mundo. Ngunit malayo si Serafina sa mga karaniwang lumaki na may gintong kutsara sa bibig na walang ginawa kundi magpasikat. Matalino siya, determinadong patunayan ang sarili ng hindi umaasa sa pangalan ng pamilya at higit sa lahat, naniniwala siya sa kadakilaan ng totoong pag-ibig. Yung uri ng pag-ibig na hindi nabibili ng kahit anong dami ng pera, yung naghihintay sa tamang panahon at taon. Ngunit ang hindi nila alam, itinadhana ng isang gabing magtatagpo ang kanilang mga mundo sa parang hindi nila kailanman inaasahan. Nagliliwanag ang napakalaking bulwagan ng Grand Hyatt Hotel para sa taunang charity gala ng pinakamayamang mga pamilya sa bansa. Kumikislap ang mga mamahaling chandelier habang ang himig ng classical music ay gumagapang sa buong silid. Lahat nakasuot ng formal na kasuotan. Hawak ang kanilang mga baso ng champagne at abala sa pakikipagplastikan sa isa't isa. Nakatayo si Damian sa isang sulok, nakasuot ng tailor-made na itim na tuxedo. Ang kanyang paningin ay malamig na gumagala sa paligid. Bawat babaeng dumadaan ay nagpapakyut, sinusubukan na makuha ang kanyang pansin. Ngunit tanging malamig na pagbaliwala lamang ang binabalik niya. Ayaw na ayaw niya sa mga ganitong okasyon, ngunit kailangan niyang dumalo para sa negosyo. Habang naglalakad siya patungo sa kabilang bahagi ng bulwagan upang makaiwas sa isang grupo ng mga taong gustong makipagkasundo sa kanya, hindi niya napansin na isang babaeng mabilis ding naglalakad habang nakatingin sa kanyang telepono. Sa isang kisap mata, natapon ng pulang alak na hawak ng babae diretso sa malinis at purong puting polo ni Damian sa ilalim ng kanyang suit jacket. Ang malamig at mamahaling likido mabilis na kumalat, lumirika na isang malaking mantsa. "What the?" usal ni Damian sa malamig at nagtitipik na boses. Napatingin siya sa kanyang dibdib bago dahan-dahang tinaas ang paningin sa taong nakabangga sa kanya. Si Serafina, hawak pa rin ang halos walang lamang baso, ay napahawak sa kanyang dibdib sa gulat. Nakasuot to na isang simpleng emerald green na gown na lalong nagpalabas ng kanyang maputing balat. Ngunit sa halip humingi ng tawad ng may takot tulad ng karaniwang ginagawa ng ibang babae kapag nahaharap sa isang Montefalco, itinaas ni Serafina ang kanyang baba at tinitigan din si Damian. "Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Maotoridad na tanong ni Damian. Ang kanyang boses ay puno ng puot at pagkadismaya. Napakurap si Serafina, tila hindi makapaniwala sa narinig. "Ako pa talaga ang hindi tumitingin. Ikaw tong biglang umarang sa daanan na para bang pagmamay-ari mo ang buong bulwagang to. In case you did not notice, miss, ikaw ang tumatakbo habang nakatitig dyan sa telepono mo." Malamig na pabalik na sagot ni Damian habang tinuturo ang hawak itong gadget. "And now you ruined my shirt." Tumingin si Serafina sa mantsa sa damit ng lalaki, pilit na pinapakalma ang sarili. Alam niya may kasalanan din siya, ngunit ang yabang ng lalaking nasa harap niya ay nakakairita sa pinakamataas na antas. "Fine, kasalanan ko kung kasalanan ko, pero di mo kailangan maging ganyan kabastos," seryosong sabi ni Serafina. Kinuha niya ang kanyang mamahaling purse, naglabas na isang blankong tseke at mabilis pinalagdaan to bago ibinato sa dibdib ni Damian. "Ayan,
Isulat mo dyan kahit magkanong halaga ng basahang damit mo na yan at bumili ka ng bago. Huwag mo lang akong idadamay sa kawalan mo ng bodo. Natigilan si Damian. Tinitigan niya ang tseke na tumama sa kanyang dibdib bago bumagsak sa sahig. Walang sino mang nakikipag-usap sa kanya ng ganon. Walang sino mang naglalakas loob na tapunan siya ng pera. I don't need your money. Pabulong ngunit napakatalim na sabi ni Damian habang lumalapit siya na isang hakbang kay Serafina. At hindi nabibili ng pera mo ang istorbo at kabastusan mo. At hindi rin nabibili ng pera mo ang respeto ng ibang tao sa iyo, Mr. Arrogant. Pabalik na hamon ni Serafina. Walang katiting na takot sa kanyang mga mata. Hinarap niya ang matalim na titig ng lalaki ng buong katatagan. Sa gitna ng kumikislap na mga ilaw at marangyang paligid, nagkaroon ng isang tahimik ngunit matinding digmaan sa pagitan ng kanilang mga mata. Parehong ayaw magpatalo, parehong may mataas na pride at parehong nag-uumapaw ang inis sa isa't isa. Hindi nila alam na ang gabing to, ang mansyang ito ng alak at ang galit sa kanilang mga puso ay ang unang hakbang pa lamang sa isang kwentong magpapabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Dahan-dahang lumipas sa mga araw matapos ang kontrobersyal na gabi sa charity gala. Ngunit ang init ng ulo ni Serafina tuwing naaalala ang mukha ng matayog at napakasungit na si Damian Montefalco ay hindi pa rin kumukupas. Para sa kanya ang lalaking yon ang pinakamasamang halimbawa ng isang taong nilamanan ng sariling kayamanan at kapangyarihan. Kaya naman laking gulat at panlulumo na lamang niya nang ipatawag siya ng kanyang ama sa kanilang executive boardroom para sa isang napakahalagang pagpupulong patungkol sa pinakamalaking joint venture ng kanilang kumpanya ngayong taon. Nakalagay sa mesa ang mga kontrata at floor plans ng isang multi-billion pisong eco-resort development project. Ngunit ang totoong pambihirang gulat para kay Serafina ay nang bumuka sa malaking pinto ng boardroom at niluwa nitong walang iba kung hindi si Damian. Nakasuot ng perfectly tailored navy blue suit, maayos ang buhok at may parehong malamig at seryosong ekspresyon sa mukha. Sa sandaling magtama ang kanilang mga paningin, tila huminto ang ikot ng mundo sa loob ng silid. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Serafina habang si Damian naman ay bahagyang itinaas ang kanyang isang kilay. Halatang nakuha ang pagkagulat ng dalaga. Serafina, I would like you to meet our principal co-investor and chief partner for this project, Mr. Damian Alexander Montefalco. Masayang pagpapakilala ng ama ni Serafina. Damian, this is my daughter and lead project director, Serafina Isabel. It is a pleasure to finally formalize our partnership, Miss Valderrama. Malamig, ngunit may bakas ng pilyong pang-aasar na sabi ni Damian habang inilalahad ang kanyang kamay. Pinilit ni Serafina ang maging profesional. Inabot niya ang kamay ng lalaki ngunit ramdam ang kuryenteng lumalabas sa mabilis nilang pagdadaite. Likewise, Mr. Montefalco, I just hope working with you won't be as disastrous as our first encounter. Bahagyang napatawa ang ama ni Serafina. Inakalang biroon lamang ng mga kabataan ang sinabi ng anak, habang si Damian lalo lamang napangiti na nakakaloko. Dahil sa naturang proyekto na wala ng choice ang dalawa kundi magkasamang halos araw-araw. Nag-umpisa ang kanilang mga ocular visit, board meetings at budget reviews. Ngunit sa halip maging tahimik ang kanilang pakikipagtrabaho, bawat minuto ay napupuno ng walang katapusang asaran at bardagulan. Sa unang araw ng kanilang inspeksyon sa mismong site kung saan itatayo ang resort, kinailangan nilang maglakad sa medyo mabundok at madais na bahagi ng lupain. Nakasuot si Serafina ng kanyang mamahaling designer boots at hard hat, habang si Damian ay tila modelo pa rin sa kanyang polo shirt at jeans. Sigurado ka ba kaya mong maglakad dyan, Miss Valderrama? Pang-aasar ni Damian habang mabilis na nauuna sa paglalakad. Baka mamaya umiyak ka kapag nabahira ng putik ang mamahaling sapatos mo. Baka maghagis ka na naman ng tseke sa akin. Maglakad ka na lang dyan at manahimik, Montefalco. Naiiritang tugon ni Serafina habang maingat na humahakbang. Hinding-hindi ako iiyak sa harapan mo. Baka ikaw ang madaos-do. Hindi pa natatapos ni Serafina ang kanyang sasabihin nang biglang madulas ang kanyang sapatos sa isang basang bahagi ng lupa. Napaalpa sa isang malakas na sigaw sa kanyang mga labi. Mabilis pa sa alas 5 na gumalaw si Damian.
Sa halip na lumayo, mabilis niyang hinawakan sa bewang si Serafina at tinilato pa itaas upang di tuluyan bumagsak sa putikan. Sa lakas ng hila ni Damian, napasandig ang buong katawan ni Serafina sa dibdib ng lalaki, dahilan upang magkatapat ang kanilang mga mukha sa sobrang lapit na distansya. Ramdam ni Serafina ang mabilis na pagtibok ng puso ni Damian, maging ang amoy ng mamahaling citrus at sandalwood na pabango nito. Saglit silang natulala sa isa't isa. You know, for someone who hates me so much, you keep falling for me. Pabulong at nakapang-aakit na asar ni Damian sa mismong tenga ng dalaga. Biglang nag-init ang dalawang pisngi ni Serafina. Mabilis siyang kumalas at tinulak ng bahagya ang dibdib ng lalaki. Nadulas lang ako at huwag kang assuming, ngunit hindi daw nagtatapos sa mga nakakatawang eksena. Sa sumunod na linggo, kailangan nilang mag-lunch meeting sa isang simpleng kainan malapit sa lalawigan dahil gabi na nang matapos ang inspeksyon at wala ng ibang bukas na mamahaling restaurant. Si Damian na kilalang lumaki sa suktulan ng marangyang pamumuhay at sanay sa mga Michelin star restaurants ay halatang hindi komportable habang nakaupo sa isang lumang wooden chair sa karinderya. Tinitigan niya ang inihandang pagkain na para bang isang palaisipan. Ano yan? Ilalatag mo lang yung kutsara tinitur mo dyan? Tanong ni Serafina habang masayang kumakain ng inihaw na liempo at isda. Gamit ang kanyang mga kamay matapos maghugas. Huwag mong sabihin di ka marunong kumain sa ganitong lugar. I am a Montefalco. We don't usually eat in environments like this. Formal, ngunit halatang nang-aanglanganing depensa ni Damian. Natawa ng malakas si Serafina. Napaka-arte mo talaga. Kala ko ba matapang ka? Natatakot ka lang pala sa simpleng isda at kanin o ito, subukan mo. Kumuha si Serafina ng maliit na piraso ng inihaw na liempo. Sinawsaw sa toyo at kalamansi at inilapit ito sa mukha ni Damian. Kainin mo yan kung ayaw mong isipin kong duwag ka. Tinitigan ni Damian ang pagkain, pagkatapos tiningnan ng mga mata ni Serafina na may halong hamon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ibinaba ni Damian ang kanyang napakataas na pride. Yumuko siya at kinain ang sinusubo ng dalaga. Biglang nanahimik si Damian habang inunguya ang pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sarap ng lasa. O ano, namatay ka ba? Biro ni Serafina. Bahagyang umubo si Damian upang itago ang kanyang pagkagusto sa pagkain. It's acceptable. Not bad? Ngunit pagkatapos noon ay siya na mismo ang kumuha ng sarili niyang pagkain at nagsimula ng kumain ng tuloy-tuloy na ikinatawa ng gusto ni Serafina. Habang pinagmamasdan ni Damian ang malakas at riyal na pagtawa ni Serafina, ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito at paglitaw ng maliliit na linya sa gilid ng mga labi nito, may isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Sa buong buhay ni Damian, nakatagpo siya ng libo-libong babae. Lahat ng mga ito ginagawang lahat upang magustuhan niya. Sumasang-ayon sa bawat sabihin niya at nagpapakain sa kanyang ego para lamang sa kanyang pera at kapangyarihan. Ngunit si Serafina ay iba. Hindi ito natatakot na sigawan siya, hindi ito nagpapa-impress sa kanya at higit sa lahat ay tinatrato siya nito bilang isang ordinaryong tao at hindi bilang isang bilyonaryong Montefalco. Habang nakatitig sa tumatawang dalaga sa ilalim ng simpleng ilaw ng karinderya, napahawak si Damian sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ng lalaking ayaw sa pag-ibig na unti-unti nang nagnalaho ang makapal na pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Nakatitig ako sa malaking salamin habang inaayos ng aking stylist ang masaselang tahi ng aking dress. Ilang minuto na lang magsisimula ng press conference kung saan ilulunsad ang aming joint project ng Montefalco Empire. Ngunit hindi ang proyekto ang dahilan kung ba't tila nagwawala ang tibok ng puso ko. Pumasok si Damian sa aking dressing room nang walang katok. Nakasuot siya ng charcoal gray suit na mas lalo nagpalitaw sa kanyang tindig at tikas. Tiningnan niya ang aking refleksyon sa salamin mula sa aking likuran at sa kauna-unahang pagkakataon, walang halong pang-aasar o katarayan ang kanyang mukha. You look stunning, Serafina. Mahina, ngunit seryosong saad niya. Bumilis ang kabog ng dibdib ko sa kanyang pagpuri, ngunit pilit kong pinanatili ang aking kalma. Huwag mo kong madaan-daan sa buladas mo, Montefalco. Handa ka na ba?
Sigurado ka bang kakayanin natin ang balak mong ito? Ilang araw pa lang nakakalipas nang sumabog sa media ang balitang may isa pang malaking kumpanya na nagtatangkang sirain ang aming proyekto sa pamamagitan ng pagbili sa mga stocks ng aming partners. Upang maprotektahan ng aming mga pamilya at matiyak ang tiwala ng mga investors, kailangan namin maglabas sa isang malaking pambomba. Ang magkunwaring kami ay may lihim at malalim na relasyon, isang fake relationship para sa negosyo at para patahimikin ang mga chismis. Nilahad ni Damian ang kanyang kamay sa akin habang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Magaling akong umarte, Miss Valderrama. Ang tanong, kaya mo bang panindigan na mahal mo ko sa harap ng mga kamera? Tinitigan ko ang kanyang kamay bago ko to inabot. Manood ka at matuto, Damian. Paglabas namin sa hall, agad kaming sinalubong na nakakasilaw ng mga ilaw ng kamera at walang katapusang tanong ng mga mamamahayag. Ngunit sa halip na simpleng paghawak lang sa kamay, dahan-dahang nilagay ni Damian ang kanyang braso sa aking bewang at hinila ko ng mas malapit sa kanya. Napasinghap ako sa gulat, ngunit mabilis kong naayos ang aking mukha at ngumiti sa harap ng media. Nilapit ni Damian ang kanyang mukha sa aking tenga habang nakangiti sa mga litratista. Relax, wifey. Pinapanood tayo ng buong bansa. Pabulong niyang asar. Subukan mo pa akong tawagin ganyan kapag wala ng kamera. Papaliparin ko talaga yung sapatos ko sa mukha mo. Bulong ko pabalik habang nakaplaster pa rin ang matamis ng ngiti sa aking mga labi. Bahagyang natawa si Damian. Isang tunay at malutong na tawa na hindi pa nakikita ng publiko sa kanya kailanman. Naging saniyo ng lalong paglilikha ng ingay ng mga kamera. Sa mga sumunod na linggo, naging mas mabilis ang ikot ng mundo namin. Kinailangan namin mag-date sa mga pampublikong lugar upang mapanatili ang palabas. Kumain kami sa mga mamahaling restaurant, dumalo sa mga social events at naglakad sa tabing dagat habang nakabuntot ang mga paparazzi. Ngunit habang tumatagal unti-unti, lumalabo ang hangganan sa kung anong pagpapanggap at kung ano ang totoo. Isang gabi, matapos sa isang napakahabang gala dinner, nagpasya kaming maglakad-lakad muna sa pribadong balkonahe ng hotel, malayo sa mata ng mga mamamahayag. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, wala nang mga ilaw ng kamera. Wala na ang mga mamamahayag at wala na ring dahilan upang magkunwari pa kami. Bahagya akong nanginig dahil sa malamig na simoy ng hangin. Bago pa ako makapagreklamo, naramdaman ko na lamang ang pagpatong ng mabigat at mainit na suit jacket ni Damian sa aking mga balikat. Napatingin ako sa kanya. Salamat, mahinang usal ko. You don't have to pretend right now, Serafina. Wala ng kamera? Saad niya habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod mula sa malayo. Tinitigan ko ang kanyang profile, ang matangos niyang ilong, ang matapang niyang panga at ang mga mata na dati-dati ay puno ng lamig, ngunit ngayon tila may lalim ng pinapakita kapag nakatitig sa akin. Sino bang nagkukunwari? Tanong ko habang bago ko pa mapigilan ang aking dila. Dahan-dahan, humarap si Damian sa akin. Ang kanyang mga mata ay naglalabas na isang kakaibang emosyon na hindi ko pa nakikita sa kanya kailanman. Lumapit siya ng isang hakbang, sapat upang maramdaman ko ang init ng kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Pabulong at seryosong tanong niya. Ang kanyang boses naging mababa at nakakaakit. Naramdaman ko ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng aking dibdib. Damian, ang galing nating umarte. Masyadong magaling hanggang sa hindi ko na alam kung alin pa ang kasama sa script. Hindi sumagot si Damian. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahan ay nilagay ang ilang strand ng buhok sa likod ng aking tenga. Ang kanyang mga daliri bahagyang dumampi sa aking pisngi. Nag-iwan na napakainit na sensasyon sa aking balat. Wala sa script ang paraan ng pagtingin ko sa iyo kapag walang nakakakita. Serafina? Mahina ngunit direktang pag-amin niya. At wala rin sa script ang kagustuhan kong protektahan ka sa lahat ng bagay. Napahawak ako sa kanyang suit na nasa aking balikat. Ang bilis ng tibok ng puso ko ay tila nagwawala sa aking dibdib. Tuluyan nang nawala ang maasir na babaeng kilala ng lahat. Sa harap ng lalaking to, naging isang babaeng naghihintay na lamang ako. Niyoko ni Damian ang kanyang ulo, dahan-dahang inilapit ang kanyang mga labi sa akin.
Nagkaroon ng ilang segundong pag-aalinlangan. Isang tanong sa pagitan ng aming mga mata kung handa ba kaming lumampas sa hangganang tinayo namin para sa negosyo. Pinigit ko ang aking mga mata bilang pagsagot. Binabalin ni Damian ang kanyang mga labi sa akin. Ang aming unang halik ay hindi para sa media, kundi para sa mga litratista at hindi para sa kapakinabangan ng kanyang mga kumpanya. Ito ay isang maingat, malalim at napakatamis na halik na nagparimot sa akin, sa aming mga pangalan, sa aming kayamanan at sa mundong aming ginagalawan. Nang dahan-dahan siyang kumalas, nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa aking mukha at ang kanyang mga matay nakatitig sa akin ng may buong katapatan. Naunawaan mo na ba, Serafina? Pabulong na tanong ni Damian. Dahil mula sa gabing to, wala nang pagpapanggap sa ating dalawa. Matagumpay na natapos ang grand launch ng aming pinagsamang proyekto. Ang buong kaganapan ay naging isang napakalaking tagumpay na pumutok sa lahat ng pangunahing balita sa bansa. Pagpasok ng hating gabi, matapos umalis ang huling bisita at tuluyang naging tahimik ang malaking bulwagan ng hotel, naiwan na kaming dalawa ni Serafina sa penthouse suite ng Montefalco Tower. Nakatayo ako sa tabi ng floor-to-ceiling glass window, hawak ang isang baso ng scotch habang pinagmamasdan ang nagliliwanag na tanawin ng lungsod. Nakahubad ang aking suit jacket at bahagyang nakatupi ang mga kamiseta ko hanggang siko. Sa likod ko, naririnig ko ang marahang hakbang ni Serafina. Nakainom na siya ng kaunting champagne, kaya't bahagyang namumula na ang kanyang mga pisngi at may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Binaba niya ang maliit niyang purse sa mesa at tumapit sa akin. Tumayo siya sa aking tabi, nakatingin din sa malayo. We actually did it, Damian. Mahinang usal niya. May halo ng relief at saya sa kanyang boses. Lahat ng plano natin ay nagtagumpay. Tiningnan ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Oo, nagtagumpay tayo? Bahagya siyang lumingon sa akin, matapang na tinitigan ang aking mukha. Pero hindi, di ba? Yung halik natin ng isang gabi, hindi na yun kasama sa plano. Napahalakak ako ng mahina bago ko ininom ang huling patak ng alak sa aking baso. Binaba kong baso sa malapit na mesa at tuluyang humarap sa kanya. Serafina, gusto mo bang malaman kung bakit ayaw na ayaw ko sa pag-ibig? Tanong ko. Ang boses ko na karaniwang malamig at matigas ay napalitan na isang pambihirang lalim at katapatan. Natahimik siya. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata bago siya tumango ng marahan. Nilagay ko ang kamay ko sa aking bulsa, tinitigan ang sahig bago muling tumingin sa kanya. Bata pa lang ako na makita ko kung paano nawasak ang pamilya ko nang dahil sa kanya. Sa tinatawag nilang pag-ibig, ang nanay ko ibinigay niyang lahat para sa tatay ko. Ngunit nang maghirap ang mga negosyo at dumating ang mga pagsubok, iniwan kami ng tatay ko para sa ibang babae at mas malalaking kayamanan. Nakita ko kung paano unti-unting namatay ang nanay ko sa sakit at paghihinagpis. Mula noon, pinangako ko sa sarili ko na hindi ko ibibigay ang puso ko kanino man. Ang pera, ang negosyo, kontrolado ko. Pero ang pag-ibig ay isang panganib na ayaw kong ipagkatiwala sa kahit kanino. Lumapit sa akin si Serafina. Walang alinlangan niyang inabot ang aking kamay at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng kanyang balat ay tila ba nagpalambot sa mga natitirang bato sa aking dibdib. Hindi lahat ng taong nagmamahal ay naiiwan o nangiiwan, Damian, mahinang sabi niya. Tumingin siya sa malayo habang nagpapakawala na isang malalim na buntong hininga. Ako man, natakot din akong magtiwalang muli. May dating fiancé ako, 2 taon na ang nakalilipas. Akala ko siyang makakasama ko habang buhay, pero nalaman ko na lamang na ginagamit niya lang palakot ang pamilya ko para makakuha ng pondo sa mga negosyo niya. Nang malaman ko ang katotohanan, halos mawala rin ang tiwala ko sa sarili ko. Naisip ko na baka hindi ako sapat para mahalin ako ng totoo. Napatingin ako sa kanya nang may halong gulat at matinding protektibong pakiramdam na gumagapang sa aking katawan. Ang lalaking yon, napakagago para sakta na isang katulad ni Serafina. Gago siya? Pabulong at galit na sabi ko. Hinawakan ko ang kanyang baba at bahagyang itinaas ang kanyang mukha upang magtama ang aming mga paningin.
He was a fool, Serafina. You are more than enough. You are everything. Bumilis ang paghinga ni Serafina. Nakita ko ang luhang nagniningning sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit may kasama itong ngiti. At ikaw, Damian, hindi ka katulad ng tatay mo. Hindi ka mahina at hindi ka dapat matakot na magmahal. Sa sandaling yon, lahat ng pader na itinayo ko sa loob ng maraming taon, tuluyan ang gumuho. Wala nang dahilan para magtago pa. Wala nang dahilan pa para matakot. Serafina, pabulong na tawag ko sa kanyang pangalan. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya, ramdam ang kanyang mabilis na paghinga. I don't care about the risks anymore. If loving you means breaking every rule I made for myself, then I would gladly break them all. Damian, usal niya. Binaba ko ang aking mga labi sa kanyang mga labi. Ang halik na ito ay ibang-iba. Sa aming unang halik, wala na tong halong pag-aalinlangan. Puno to ng matinding pananabik, pag-amin ng mga damdamin na matagal nang tinatago at isang tahimik na pangako ng pagmamayari. Yumakap ang mga braso ni Serafina sa aking leeg, pinalapit ang kanyang katawan sa akin. Hinawakan ko siya sa kanyang bewang, tinataas siya ng bahagya habang dinadala ang aming mga hakbang patungo sa malaking silid tulugan. Sa gabing yon, sa gitna ng katahimikan at ng liwanag ng buwan na dumadampi sa aming mga balat, sinuko namin ang aming mga sarili sa isa't isa. Hindi lamang to isang pagsasama ng dalawang katawan, ito ay ang pagtatagpo ng dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng kanlungan mula sa mga sugat ng nakaraan. Naging saksi ang gabing yon sa pagtatapos ng aming mga takot sa mga braso na isa't isa. Naging akin si Serafina at naging kanya ako, buo, totoo at walang katapusang pagmamahal. Nakatitig ako sa dalawang puting linya na malinaw na lumabas sa maliit na plastic stick na hawak ng aking nanginginig na mga kamay. 2 beses kong inulit ang test at sa 2 pagkakataong yon, parehong resulta ang bumadya sa aking harap. Positibo, buntis ako. Napahawak ako sa aking tiyan habang mabilis na pumapatak ang mga luha sa aking mga pisngi. Kasabay ng walang katapusang kabog ng aking dibdib ay ang matinding takot at kalituhan. Sa loob ng aking sinapupunan, nagmumula ang buhay. Isang buhay na bunga ng gabing sinuko namin ni Damian ang aming mga puso sa isa't isa. Ngunit ang hangin na nagdadala ng ganitong balita ay napakalayo sa magandang pangarap na inaasahan ko. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas nang gumuho ang buong mundo ng aming pamilya. Isang malaking iskandalo sa pananalapi ang ibinato sa kumpanya ng aking ama, mga huwad na kontrata at pagnanakaw na ginawa ng aming mga pinagkakatiwalaang opisyal habang nakatuon ang pansin namin sa proyektong dinisenyo kasama ang mga Montefalco. Sa loob lamang ng isang gabi, nabangkarote ang aming pamilya. Ang aming mga ari-arian na isa-isang pinalulubog ng utang at ang pangalan ng mga Valderrama na tinaguyod ng ilang dekada ay turuyang natapakan sa putik. Hindi kinaya ng aming ama ang matinding sakit at pagkapahiya. Inatake siya sa puso habang nasa gitna ng emergency board meeting at kasalukuyan ngayong nakakabit sa mga makina sa intensive care unit, nag-aagaw buhay. Lumalabo ang aking paningin dahil sa tuloy-tuloy na pag-iyak habang nakatayo ako sa loob ng banyo ng ospital. Hawak sa isang kamay ang pregnancy test at ang isa naman ang tawag mula sa aking telepono na hindi ko masagot-sagot, si Damian. Pangatlong tawag na to ni Damian ngayong oras na to. Alam kong nababalitaan niyang nangyari sa aming kumpanya. Alam ko handa siyang tumakbo patungo sa akin upang tulungan ako, ngunit paano? Nalala ko ang mga salitang sinabi sa akin ni Damian nung gabing nag-open up siya. Ang kanyang matinding takot sa pag-ibig, ang kanyang paniniwala na ang mga tao ay lumalapit lamang sa kanya dahil sa kanyang pera at kapangyarihan, at ang trauma na iniwan sa kanya ng sarili niyang pamilya. Kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagkabangkarote ng aking pamilya at kasabay nun, sasabihin kong buntis ako, ano ang iisipin niya? Magmumukha akong isang babaeng gipit na ginagamit ang sariling anak upang pilitin siyang sagipin kami. Iniisip niya, pinibikot ko siya. Iniisip niya tulad din ako na ibang tao na lumalapit sa kanya para lamang sa kanyang kayamanan. At kahit pa sabihin niyang mahal niya ako, ang pagdududa sa kanyang puso ay magiging isang lason na dahan-dahang papatay sa aming dalawa.
Hindi. Pabulong na hagulgol ko habang nakasandal sa malamig na dingding ng banyo. Hindi ko kayang makita na tumitingin ka sa akin na may pagdududa, Damian. Hindi ko kayang isipin mo na ginagamit ko ang batang to. Araw-araw kong naramdaman ang pagmamahal niya sa akin. At dahil sa napakalalim na pagmamahal na yon, mas pipiliin ko na ako ang masaktan kaysa maging dahilan ng muling pagkasira ng kanyang tiwala sa mundo. Hindi ako magiging pabigat sa kanya. Pumahid ako ng luha at mabilis na nag-ayos. Lumabas ako ng banyo at kinausap ang doktor ng aking ama. May isang espesyalistang ospital sa Switzerland na handang tumanggap ng aking ama para sa isang experimental treatment. Ang huling pag-asa upang maisalba ang kanyang buhay at may natitira pa kaming konting ari-arian sa Europa na sapat para simulan muli ang aming buhay doon, malayo sa ingay ng media at sa mga taong gustong pumuksa sa amin. Naihanda ang emergency air ambulance para sa aking ama sa loob lamang ng ilang oras. Bago ko sumakay sa eroplano patungong Europe, kumuha ko ng isang pirasong papel at panulat mula sa aking bag. Nanginginig ang aking mga daliri habang isinusulat ang mga salitang babasag sa puso ng lalaking pinakamamahal ko. Walang paliwanag tungkol sa pagkabangkarote, walang banggit tungkol sa ospital at higit sa lahat, walang anumang bakas ng buhay na dinala ko sa aking tiyan. Nilagay ko ang sulat sa loob ng isang sobre at ipinadala to sa pamamagitan ng isang pribadong courier patungo sa penthouse ni Damian. Damian, patawad. Hindi ko kayang ibigay ang buhay na inaasahan mo sa akin. Ang naganap sa pagitan natin ay isang pagkakamali na dinala lamang ng emosyon. Mas mabuti na dito na lang tayo magtapos at wag na tayong magkita pa magpakailanman, Serafina. Habang umaandar ang eroplano sa runway patungo sa kabilang dako ng mundo, napatingin ako sa ulap habang hawak ang aking tiyan. Patawarin mo ako, Damian. Pabulong na panalangin ko sa gitna ng aking mga hikbi. Ginagawa ko to dahil mahal kita at kakayanin kong lahat para sa anak natin. Hawak ko ang pira-pirasong papel na naglalaman ng mga huling salita na iniwan ni Serafina. Paulit-ulit ko tong binabasa sa gitna ng katahimikan ng aking opisina. Umaasang may isang salita doon na magsasabing panaginip lamang ang lahat. Ngunit ang bawat letra ay tila matalim na paulit-ulit sumasaksak sa aking dibdib. Patawad, mas mabuting dito na tayo magtapos at wag na tayong magkita pa, kailanman. Naramdaman ko ang matinding panglalamig ng aking mga kamay bago tuluyang pumalit ang isang nag-uumapaw na galit at pait. Nabitawan ko ang papel at sa isang kisap mata, nilabas ko lahat ng puot sa aking dibdib. Binagsak ko lahat ng nasa ibabaw ng aking mesa, ang mga papeles, ang mga mamahaling glass organizer at ang mga palamuti. Umalingaw-ngaw ang kalampag ng nababasag na salamin sa buong kwarto. Bakit, Serafina? Sigaw ko sa blangkong hangin habang napaluhod ako sa sahig. Hawak ang aking ulo. Bakit mo ginagawa sa akin to? Nangako ka. Sinabi mong hindi ka katulad ng iba. Gumuho ang mundo ko. Ang pader na tinayo ko sa loob ng maraming taon upang protektahan ang aking sarili. Ang pader na pinaghirapan niyang gibain ay muling tumayo. Ngunit sa pagkakataong to mas matigas, mas malamig at walang sino mang makakapasok pa. Hindi ako pumayag na matapos ang lahat sa isang pirasong sulat lamang. Ginawa ko lahat ng aking makakaya upang mahanap siya. Ginamit kong buong kapangyarihan at kayamanan ng Montefalco Empire. Nagpadala ako ng mga pribadong investigador sa iba't ibang sulok ng Europa, sa Paris, London, Milan at Madrid. Bawat ospital, bawat pribadong subdivision at bawat listahan ng mga flights ay pinahalughog sa akin ng mga tao. Ngunit tulad ng isang usok, mabilis na naglaho si Serafina nang walang naiwang kahit anong bakas. Lumipas sa mga buwan, ang lalaking dating kilala sa mga pampublikong kaganapan at mga kasaysayan tuluyang nawala. Hindi na ako nakapunta sa mga party, hindi na ako tumingin sa ibang babae. Ang buhay ko naging isang diretso at walang kulay na daan patungo lamang sa trabaho at negosyo. Naging mas bagsik ako sa pakikipagnegosyo, mas malamig sa aking mga tauhan at mas walang awa sa mga kalaban sa industriya. Para sa akin, ang puso ko'y tuluyan ng namatay nung gabing umalis si Serafina. Ang natira na lamang ay isang makinang nagtatrabaho nang walang pahinga upang pumutol sa anumang oras na maaari kong maisip siya. Samantala,
Sa isang tahimik na bayan sa dalampasigan ng Timog Pransya, sa loob ng isang simpleng silid sa isang pribadong klinika, naririnig ang malakas at paulit-ulit na iyak ng isang bagong silang na sanggol. Nakatagilid si Serafina sa kanyang higaan, basang-basa ng pawis ang kanyang buhok at bakas ang labis na pagod sa kanyang mukha. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit at hirap ng mga nakaraang buwan ng pag-iisa, isang matamis at mapagmahal ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang inilalagay ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib. Sir Tanbu Garson, mahinang usal ng Pranses na doktor, isang napakagandang batang lalaki. Dahan-dahang hinawakan ni Serafina ang maliliit na daliri ng kanyang anak. Nang idilat ng sanggol ang kanyang maliliit na mata, napasinghap si Serafina habang tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Ang mga matang yon, ang kulay at hugis ng mga yon, pati na rin ang korba ng panga ng sanggol, kamukhang kamukha to ni Damian. Tila isang maliit na replika ng lalaking pinakamamahal at pinapanaginipan niya gabi-gabi. Hinalikan ni Serafina ang noo ng kanyang anak habang mahigpit itong niyayakap. "Lucian?" Babulong na tawag niya sa pangalan ng bata. "Lucian Montefalco, ikaw ang kwento ng pag-ibig naming dalawa ng daddy mo. Patawarin mo ko kung kailangan nating magtago, pero balang araw malalaman mo rin kung gaano ko minahal ng iyong ama." Pinagmasdan ni Serafina ang kanyang anak habang to'y marahang pumipikit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pag-iisa sa kabilang dako ng mundo, hawak niya ang pinakamagandang alaala ng lalaki na kailanman ay hindi niya malilimutan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng 3 taong iyon, unti-unti na isaayos ni Serafina ang buhay ng kanyang pamilya. Sa tulong ng espesyal na gamot at operasyon sa Switzerland, gumaling ang kanyang ama at nakarecover ang maliit ngunit matatag na negosyong tinatag nila sa Europa. Muli silang nakatayo sa sariling mga paa, ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, may isang bahagi ng puso ni Serafina ang nananatiling kulang at naghahangad pa rin sa isang taong iniwan niya sa Pilipinas. At ang kulang na bahaging yon araw-araw pinapaalala sa kanya ng kanyang 3 taong gulang na anak, si Lucian. Si Lucian ay isang pambihirang bata. Sa murang edad na 3, napakatalino na nito. Mabilis matuto at may taglay na ugaling labis na pamilyar kay Serafina. Ang paraan ng pagtaas ng kilay nito kapag hindi nagugustuhan ng pagkain, ang kanyang bahagyang pagsalubong ng kilay kapag nag-iisip, at ang kanyang matalas at sarkastikong pamamaraan ng pagsasalita kahit bata pa ay tahasang kopya ng kanyang ama. Nakatayo si Serafina sa kusina ng kanilang apartment sa Paris habang naghahanda ng almusal nang marinig niya ang maliliit na hakbang patungo sa kanya. Lumabas si Lucian mula sa kwarto habang karga-karga ang kanyang paboritong stuffed bear. Nakasuot ng pajama, magulo pa ang buhok. "Good morning, Mommy," mahinang usal ng bata habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Ngumiti si Serafina, lumuhod upang yakapin at halikan sa pisngi ang anak. "Good morning, my baby Lucian. Did you sleep well?" Umupo si Lucian sa kanyang maliit na upuan sa hapagkainan. Tinitigan ito ang inihandang pancake bago tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata, ang eksaktong kulay at hugis ng mga mata ni Damian ay nakatitig sa kanya na may seryosong ekspresyon. "Mommy," simula ng bata. "Yes, sweetheart? I saw a boy at the park yesterday. He was playing football with a man he called Daddy." Tumingin si Lucian sa kanyang maliit na mga kamay. "Where is my daddy? Why doesn't he live with us? Is he too busy like you?" Bigla, parang piniga ang puso ni Serafina. Sa tuwing magtatanong si Lucian tungkol sa kanyang ama, pilit niyang pinapanatili ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi upang hindi makita ng bata ang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Lumapit si Serafina, hinawakan ng malambot na kamay ng anak. "Lucian, your daddy, he's a very important man. He's far away in our home country, but he loved us so much. Never think that he didn't want you, okay?" Bumuntong hininga ang maliit na bata at nagtaas ng kilay. Isang aksyon na halos maikulong ni Serafina ang sariling hininga dahil sa sobrang pagkakahawig kay Damian. "If he loves us, why is he not here? He is late, Mommy." Napatingin si Serafina sa malayo habang pilit na iniiwas ang tingin sa anak.
Yes, Lucian, he is late, but it's mommy's fault, not his. Sa kabilang dako ng mundo sa Maynila, pumasok ang mga tauhan ng Montefalco Corporation sa malaking conference room nang may takot sa kanilang mga mata. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Damian Alexander Montefalco. Mas pumayat siya ng bahagya, ngunit mas lalo pang tumalas ang kanyang panga at mas tumindi ang malamig at nakakatakot na aura na nagmumula sa kanya. Sa nakalipas sa 3 taon, wala ni isang taong nakakita sa kanyang ngumiti o tumawa. Ibinagsak ni Damian ang folder sa lamesa. This proposal is trash. Redo it before 5 in the afternoon or consider yourselves fired. Mabilis at nagmamadaling lumabas sa mga executives. Nanginginig sa takot. Naiiwan si Damian sa malaking silid kasama ng kanyang sekretaryo. Napasandal si Damian sa kanyang swivel chair. Tinukod ang 2 kamay sa kanyang mukha habang nagpapakawala ng isang marahas na buntong hininga. Kinuha niya mula sa kanyang pangloob na bulsa ng suit ang isang maliit na litrato. Isang lumang litrato nila ni Serafina nung gabing ilunsad ang kanilang proyekto. 3 taon nang nakakalipas, ngunit ang pangalan at mukha pa rin ng dalaga ang natatanging bagay na kayang magpalambot at magpasakit sa kanyang puso. Nasaan ka ba talaga, Serafina? Pabulong niyang tanong sa sarili. Bakit hanggang ngayon ikaw pa rin? Pumasok ang kanyang sekretaryo. Sir Damian, the Global Hospitality Summit in Paris is tomorrow. The jet is ready? Tumingin si Damian sa bintana, nakatitig sa ulap. Let's go! Ginanap ang Global Hospitality Summit sa Grand Ballroom ng Du Grand Hotel sa Paris. Dinaluhan to ng pinakamayamang negosyante, investors at leaders mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang buong bulwagan napupuno ng ingay ng mga mamahaling baso, classical music at formal na usapan ng mga delegado. Nakatayo si Damian sa isang sulok, hawak ang kanyang baso ng alak. Malamig na pinagmamasdan ng mga tao. Ayaw niya sa mga ganitong kaganapan, ngunit kinailangan niyang dumalo upang palawakin pa ang kanyang imperyo. Sa kabilang dako ng bulwagan, katatapos nang makipag-usap ni Serafina sa ilang European investors para sa kanilang kumpanya. Nakasuot siya ng isang eleganteng midnight blue gown na pinalilito ng kaunting mga alahas. Napakasimple ngunit napakaganda pa rin niya. Dahil walang magbabantay kay Lucian sa bahay, matapos magkaroon ng emergency ang kanyang yaya, kinailangan tong dalhin ni Serafina sa venue at pansamantalang pinatambay sa VIP holding room sa gilid ng ballroom kasama ng kanyang ama. Ngunit ang makulit na si Lucian na nababagot sa loob ng kwarto ay dahan-dahang lumabas upang maglakad-lakad, hawak ang kanyang maliit na robot toy. Habang naglalakad si Damian patungo sa buffet area upang kumuha ng maiinom, pabalik naman si Lucian habang nakatingin sa kanyang laruan. Nabangga ng maliit na bata ang binti ni Damian. Dahil sa lakas ng impact para sa maliit nitong katawan, napaupo si Lucian sa makintab na sahig at nabitawan ang kanyang laruan. Bahagyang nagulat si Damian. Tumingin siya sa ibaba at nakita ang isang maliit na batang lalaki na nakaupo sa sahig. Karaniwan ay wala siyang pakialam sa mga bata, ngunit sa hindi may paliwanag na dahilan, may biglang humaplo sa kanyang dibdib nang makita ang bata. Yumuko si Damian, dinampot ang laruan. Lumuhod siya sa harap ng bata upang ibigay ito. Are you okay, buddy? Tanong ni Damian sa malamig ngunit pilit na pinatutuwid na boses. Inangat ni Lucian ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang lalaking nasa kanyang harap. Sa sandaling magtama ang mga mata ni Damian at ni Lucian, napatigil si Damian. Ang mga mata ng bata, ang paraan ng pagtingin nito, pati na rin ang kurba ng kilay nito ay tila tumitingin siya sa isang salamin na nagpapakita ng kanyang sarili nung siya ay bata pa. Tinitigan din siya ni Lucian ng buong katatagan. Sa halip umiyak o matakot sa matangkad at seryosong lalaki, tinayo ng bata ang sarili at pinagpagan ang kanyang maliit na suit jacket. I am fine. You should look where you're walking, sir. Sarkastikong saad ng 3 taong gulang na bata habang nakataas ang isang kilay. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Damian. Sa buong buhay niya, walang sino mang bata ang nakipag-usap sa kanya ng ganon, maliban sa sarili niyang mga alaala at kay Serafina. Lucian! Isang pamilyar na boses ng babae ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. Isang boses sa 3 taon nang pumapasok sa mga panaginip ni Damian gabi-gabi.
Napatigil si Damian. Dahan-dahan siyang tumayo habang nanatiling nakatitig sa bata. Mabilis na tumatakbo si Serafina patungo sa kinaroroonan ng anak. Takot at baka mawala ito. Lucian, ang sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng... Napatigil si Serafina sa gitna ng kanyang pagsasalita. Ang kanyang mga hakbang ay tuluyan ng napako sa sahig nang magtaas siya ng tingin. Napatayo sa harap ng kanyang anak. Ang lalaking pilit niyang tinatakasan, ngunit kailanman ay hindi nabura sa kanyang puso. Si Damian, nalaglag ang maliit na purse na hawak ni Serafina. Ang kanyang mukha ay nawalan na ng kulay habang ang kanyang dibdib ay nagwawala sa matinding gulat at takot. Serafina, mahina, nanginginig at tila hindi makapaniwalang usal ni Damian. Tumingin si Damian kay Serafina, pagkatapos ay ibinabang muli ang kanyang tingin sa batang nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Ang mga piraso ng palaisipan ng 3 taon niyang hinahanap biglang nagdikit-dikit sa kanyang isip sa loob lamang ng ilang segundo. Lumapit si Lucian sa tabi ni Serafina, hinawakan ang gora ng damit ng kanyang ina. Mommy, who is he? Mausisa at malinaw na tanong ng bata. Mommy? Pabulong na ulit ni Damian. Ang kanyang boses ay tuluyan ng nabasag. Napako ang kanyang paningin sa mag-ina. Habang ang mga luha na 3 taon niyang itinago, nagsimulang magbadyang pumatak sa kanyang mga mata. Bahagyang napaatras si Serafina nang subukang humakbang ni Damian papalapit sa kanila. Ang maingay na ballroom ng Le Grand Hotel ay tila ganap na tumahimik para sa kanilang 3. Nabalot na matinding kaba ang buong pagkatao ni Serafina. Ang takot na baka magalit si Damian. Ang takot na baka subukan itong ilayo ang anak sa kanya at ang pangamba na baka buhay pa rin ang pait ng nakaraan sa puso nito. Tinitigan ni Damian ang mukha ni Serafina, pagkatapos binaba niyang muli ang kanyang tingin sa maliit na batang nakahawak sa damit ng dalaga. Si Lucian, ang batang may mga mata na eksaktong kopya ng sa kanya. Ang batang merong parehong paraan ng pagtaas ng kilay at matalas na pananalita. Walang anumang duda sa kanyang isip, ang batang to ay ang kanyang sariling dugo at laman. Walang lumabas na galit sa mga mata ni Damian. Sa halip, isang malalim at tagos sa pusong sakit ang bumalot sa kanyang mukha. 3 taon. 3 taon siyang nabuhay sa paniniwala na inabandono siya ng tayong babaeng minahal niya, samantalang ang totoo may isang buhay palang nabuo mula sa kanilang pag-iibigan. Isang anak na hindi man lang niya niyakap nung isilang, hindi man lang niya naipagduyan at hindi man lang niya narinig na tumawa sa mga unang taon nito. Dahan-dahan lumuhod si Damian sa harap ng maliit na bata. Binaba niya ang kanyang sarili upang maging kapantay ang paningin ni Lucian. Nanginginig ang kamay ng bilyonaryong kilala sa pagiging malamig at walang awa sa negosyo. Pilit niyang pinipigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha, ngunit ang mumunting patak ay dahan-dahan pa rin gumagapang sa kanyang pisngi. Nakatitig din si Lucian sa kanya, walang takot kundi puno ng mausisang paningin. Hello, buddy? Mahinang usal ni Damian. Ang kanyang boses ay piyok, puno ng emosyon. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay upang hawakan ng maliit na balikat ng bata, ngunit nag-alangan siya at binabarin to ng kaunti. Natatakot na baka bigla tong lumayo. I'm Damian. Tinitigan siya ni Lucia ng ilang segundo. Sinandal ng batang kanyang ulo ng bahagya habang sinusuri ang mukha ng lalaki. I know who you are. Seryosong sabi ni Lucian sa kanyang maliit, ngunit malinaw na boses. You are in the pictures under mommy's pillow. Mabilis na patingin si Damian kay Serafina. Napayoko ang dalaga, di mapigil lang mabilis sa pag-agos ng luha sa kanyang mga pisngi. Bumaling muli si Damian sa bata, pilit nang umingiti habang lumuluha. Is that so? Did your mommy tell you about me? She said you're far away. She said you love us. Wika ng bata bago magtaas ng kilay sa saktong paraan ng pagtaas ng kilay ni Damian tuwing nag-iisip. But you took too long, sir. Late ka po. Bahagyang napasinghap ang mga taong nakapaligid sa kanila na tahimik nakatitig sa eksena at sa kabila ng matinding emosyon, hindi napigilan ni Damian ang magpakawala ng isang mahinang halakak na may halong iyak-tawa. Giyon ang kauna-unahang beses na tumawa si Damian sa loob ng 3 taon. I know, buddy.
Usal ni Damian habang yumuyuko at tuluyang pinahihintulutan ng sarili na makipagkayakap sa maliit na bata. Siniksik niya ang kanyang mukha sa maliit na leeg ni Lucien. Inaamoy ang baby powder na amoy ng kanyang anak. Patawarin mo ko, I was late, but I'm here now. Pwede bang ako naman na maging daddy mo mula ngayon? Isinandal ni Lucien ang kanyang chin sa balikat ni Damian at dahan-dahang tinaas ang kanyang maliit na braso upang yumakap sa leeg ng lalaki. Okay, just don't be late for bedtime stories. Napahagulgol ng tuluyan si Damian habang mahigpit na niyayakap ang anak. Ang pader na itinayo niya sa loob ng 3 taon ay hindi lamang gumuho. Ito ay tuluyang natunaw dahil sa simpleng yakap ng kanyang anak. Nang dahan-dahan tumayo si Damian mula sa pagkakalunod, hawak-hawak pa rin niya sa kanyang bisig si Lucien para sa isang napakahalagang kayamanan na ayaw niya nang bitawan kailanman. Hinarap niya si Serafina. Nakatayo ang dalaga, ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Nanginginig ang buong katawan habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Serafina, mahinang tawag niya ni Damian habang lumalapit sa kanya. Damian, I'm sorry. Pabulong na hagulhol ni Serafina. Ang kanyang boses ay halos mawala dahil sa labis na pag-iyak. Patawarin mo ko. Hindi ko itinago si Lucien dahil ayoko sa'yo o dahil gusto kitang parusahan. Nung gabi bago ko umalis, nabangkarote ang kumpanya namin. Na ospital ang papa ko, takot na takot ako, Damian. Natakot ako na isipin mong ginagamit kita. Natakot akong isipin mong pinipikot kita gamit ang batang to para lang iligtas ang pamilya ko. Ayokong maging pabigat sa'yo. Ayokong sirain ang tiwala mo. Mabilis na ibinaba ni Damian si Lucien sa sahig upang hawakan ang 2 kamay ni Serafina. Hinila niya ang kanyang dalaga papalapit sa kanyang dibdib at mahigpit itong niyakap kasama ng kanilang anak. You foolish, wonderful woman. Pabulong na daing ni Damian habang sinisiksik ang kanyang mukha sa buhok ng dalaga. Bakit di mo sinabi sa akin? Bakit hinayaan mong pasanin mo lahat ng mag-isa? I didn't care about the money, Serafina. I didn't care about the company. Kahit mawala lahat ng meron ako, ikaw at ang anak natin ang pipiliin ko araw-araw. Wala akong pait sa puso dahil naghirap ka. Nasasaktan ako dahil 3 taon kitang hindi na ipagtanggol at hindi na isayaw sa ilalim ng buwan. Tumingin si Serafina sa mga mata ni Damian at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, nakita niyang purong pagmamahal na walang katiting na pagdududa o galit. Mahal pa rin kita, Damian. Pag-amin ni Serafina sa gitna ng kanyang mga hikbi. Kailanman hindi yon nawala. At mas mahal kita, Serafina. Mas higit pa kaysa nung unang araw na tinapon mo ang alak sa polo ko. Sagot ni Damian habang may matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Dahan-dahan inabot ni Damian ang kanyang pangloob na bulsa ng suit. Mula roon naglabas siya ng isang maliit na velvet box. Nanlaki ang mga mata ni Serafina nang buksan ito ni Damian. Sa loob naroon na isang napakagandang diamond ring na ipinagawa pa ni Damian 3 taon nang nakalilipas. Ang singsing na hindi niya naibigay nung gabing umalis si Serafina. Binigay ni Damian ang maliit na kahon kay Lucien. Lucien, buddy, can you help Daddy ask Mommy a very important question? Tumingin si Lucien sa kahon. Pagkatapos tumingin sa kanyang ina ng may malawak na ngiti. Kinuha ng bata ang singsing mula sa kahon at inabot to sa kanyang ina. Mommy, please say yes so Daddy can stay with us forever. Masayang wika ni Lucien. Lumuhod muli si Damian sa isang tuhod sa harap ni Serafina. Habang hawak ang kamay ng dalaga kasama ng kanilang anak. Serafina Isabel Valderrama, tinalikuran ko ang pag-ibig sa buong buhay ko hanggang sa dumating ka. Tinuruan mo akong magmahal at itinuro mo sa akin kung paanong maging buo. Will you marry me and make me the happiest man, husband, and father in the entire world? Nakatitig si Serafina sa 2 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Ang lalaking minahal niya ng buong puso at ang kanilang anak na naging simbolo ng kanilang matatag na pag-iibigan. Sa gitna ng masayang tawanan at luhaan ng mga tao na nakasaksi sa buong bulwagan. Ngumiti si Serafina ng napakatamis. Yes, Damian. 1,000 times yes. Sinuot ni Damian ang singsing sa daliri ni Serafina bago tumayo at hinila ang dalaga sa isang malalim, matamis at puno ng pangakong halik. Sa kabilang banda,
Nagpalakpakan lahat habang si Lucia naman nakatakip ang dalawang maliit na kamay sa kanyang mga mata habang tumatawa. Mula sa gabing yon, ang kwento ng dalawang taong dating natatakot magmahal ay naging isang walang katapusang awit at pag-asa, pagpapatawad at pamilya. Ang pangarap na minsang nawala sa gitna ng unos, tuluyan na natagpuan ang kanlungan nito sa piling ng isa't isa. Maraming salamat sa inyong oras at patuloy na pakikinig. Sa ating kwento, ang pinakamalaking aral sa buhay ni Damian at Serafina ay ang halaga ng katapatan at komunikasyon. Madalas sa takot nating maging pabigat o mahusgahan ng ibang tao, pinipili nating sarilinin ang ating mga problema kahit sa mga taong pinakamamahal natin. Ngunit ang totoong pag-ibig hindi lang para sa masayang sandali. Narito to para maging sandigan sa oras ng pinakamabigat na unos. Ang pagtitiwala at pagiging bukas sa isa't isa ang totoong nagpapatibay sa anumang relasyon. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at aral ng buhay, mag-ingat po kayong lahat.